Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax, it's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, Patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang Millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millennials ng Baluarte. The Millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor James Valdez at ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayang Pilipino. Good morning, Northland. Psalm 150 says, "Let everything that has breath praise the Lord." That's what we came here to do. So if you know this song, jump in. I asked my friend Jonathan here to help me out. Come on, put your hands together for every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise
Every praise to our God. Good morning, Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang gabing mainit sa Los Angeles. Ito po ang radio araw po ng Wednesday, July 29. Ilang tulog na lang. Tapos na ang July, August. Tapos burn month na. Ayan. Malapit ng bayaran na naman ng mga utang. Pamasko na naman dyan. Ayan ako. Tumapat na naman tayo. Anyway, mamaya na natin pagpansinin yan. Alright. Today makakasama natin, Pastor Pink Panther. Pastor James Cabo Pasua. Yo! What's up? Mapagpalang umaga sa ating lahat. Maganda si Ma'am si at Pogi kaming dalawa ni Kuya Ramon. Yun naman eh. Huwag mo lalakas, baka magalit si number 1. Alam mo naman eh. May pagka-sensitive yun. We're not worthy. Alam mo naman. Oo nga pala. Okay. Isang mapagpalang gabi po sa inyo dyan, Kuya Ramon and Ate Karim. At sa ating mga kapamilya, kapuso, kabagang, kanguso, lahat na lang kaka. Stay put kayo dyan at makipakinggan natin ang ating The Pink Pastor number 3333. Ayan, nakalimutan ko rin Pastor. Batiin yung ating mga viewers from abroad. Ayan. Iyon. Alam mo, tinignan ko yung hoster ng iRadio, yung mga nanonood. Yeah. Hong Kong. Wow. Meron sa ibang bansa, Europe, meron sa Spain. Wow. Ayan. Galing. Yung mga kaibigan natin sa Japan, yun ang mga nanonood dyan. No? So that's why siguro nag-reach tayo ng ganun popularity sa sa YouTube channel. Alright, Mamsi, pati na. Mamsi! Yo. Okay. Yung buhok ko umaano na naman. O, diba? Pero maganda pa rin, Mamsi. Tikwas naman talaga ang buhok. Tikwas. Yan ang tikwas. Ano to? Fly Tikwas away. style. O kaya guru-guru. Guru-guru. Yan, guru-guru tawag ko yan. Salitang Hapon yung Yan, ulot. Yan, ito talagang buhok ko. Yan. Iyon. Guru-guru. Yung pala yung natural. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Again, welcome sa iRadio. It's a Wednesday here and Thursday naman din sa inyo. I hope everyone is having a good time. And enjoy lang kayo dyan. Dahil kung naranasan nyo ang init, kayo lang ba? Kami rin. No, kami rin. Kayo rin. Mainit talaga. Mainit, pero kumbaga sa sabi nga nila, ano ba to? Yung minsan, I don't have a complaint. Gumaganon yung Yes. There's nothing to complain. Gumaganon sila. Naman, it's part of it's part of life. There's nothing to complain. Don't always say it's hot. Yes, everybody knows it's hot. Yes. Live with it. Ayan. Live with it. Yep. Pagka dyan ba sa inyo, pagka malakas ang ulan o mainit, nagrereklamo rin ba yung mga tao? No? Ang init. Meron pa nga. May mga ganon. May mga reklamador kasi No, Dapat meron hindi namang... na kasi ilang taon ka ng buhay dyan sa Pilipinas. Yes. Ilang taon na. Ayun. Kasi ano ko dyan, parang the more na sinasabi mo, may psychological effect Lalong umiinit. Lalong umiinit. Pati ulo umiinit. Oh, yeah. Marami. Oh, yeah. Kaya nagkakaroon ng mga... Ang gawin mo na lang, uminom ka na maraming tubig. Kain na halo-halo. At gumawa ka ng Halo-halo. something na ikaka-press Lamig. ng katawan mo. Yes. Gusto mo, kung nasa bahay ka lang naman, maghapon kang magbabad doon sa timba o kaya batya. O, di ba? Wag, mahal ang tubig. Hindi, parang ginagawa mo lang swimming pool. Kaya nga, tapos panghuhugas mo ng plato. Ayan, panghugas sa mga yung pandilig-dilig mo dyan. O, di ba? Isang drum na tubig. Hindi naman isang drum. Yung lang. Lulublob ka ron Lulublob ka lang sa medyo malaki-laking Yun. Hindi kami kakasa ni Kaambo doon sa Kaya ganun lang. Wala dapat ikakareklamo. Yeah. Amen. Ice cream. Walang reklamador. Yes, bawal ang reklamador. Yan. Yep. Basta pag sinabi, mainit, praise God, may araw pa pala. Ayan. Mahirap pag wala ng araw di ba? Si Russell Bonete, lagi nagre-reklamo sa akin. Ano naman. Ay, nako, ayoko nang banggitin. Pagka ganito,
Pagka ganito naka-award na tayo, Ano siya? Ano yan? silver button player na tayo eh. Praise God, huwag mo yabang yan. Hindi naman. Thank you Lord yan. Yan. Yes. Oo. Laging nang bubuli. Kada Siguro pwede mo nang gawin yung ating Alin? yung monetary natin. Oo nga, no? Para magkapera Oo nga, naman no? tayo. Hindi, mabalikan ko sinasabi ko laging nang bubuli yan, guys. Pag nagsisend sa akin ng message yan, Sorry. laging nangaasar yan parati. Oo. Ganun ba? Ay, nako, hindi nyo lang alam kung paano ko, ano yan, oo. Grabe. Baka baliktad. Hindi. Kaya yung emoji ko, ano ko dun, emoji na angry ako dun, galit ako dun. Kasi lagi ako, dun ako nakakaganti. Ayun, sa Kahit na emoji. bulihin mo, hindi may effect sa kanya eh. Oo nga eh. Hindi fake Ano yan, Carousel bulletproof? yan. Oo, kaya, Oo, bulletproof yan. tibay, parang, Yan ang hindi nagre-reklamo. Ano lang yan. siya, cool. Cool lang Chill. oo, Cool girl. para siyang ipis, yung hindi na tinatabla ng yung panggamot ng O, tinatawanan ka lang, Oh, ha, ha, ha. Ayun nga. See? Ayan naniwala na kayo. Ayan, kala ninyo. What? Kala nyo. Carousel! nag-joke lang ako eh. Pero, Oo nga. nagsusumbong lang talaga ako. Naglalabas na ako sa mga loob ko dahil masyado ako inaapin niya. Ikaw, wala sa itsura mong inaapin. Kaya nga naghahanap na ako ng magkakarelebo sa akin dito pero Hindi ako Di ako naniniwala. Ayan. talaga yan. Tamo yan talaga. Bumati na ta. Pati na ta. Iyo. Ay. Tatawagin natin si Pink Pastor maaga. Yes, maga tayo Yes. mga katraos ngayon dahil mayroong BBS. Pastor BBS James. start yata. Oo, kaya mapapaaga tayo. Good for that para yung iba ay eksakto sa chibugan, sa tanghalian. Ano man ang kakainin ninyo ngayong tanghali, don't forget na mag-pray bago kayo kumain, Sabi niya, magpasalamat. ha, baka may maniwala. Talaga naman naniniwala sila. Sino paniniwalaan nila? Ako ba o ikaw? Joke time! Okay, hello tayo. Una ko nakita dito, si Pastora Marvic Lejano Cruz, Pastor Marvic. Jade Christian, Rachel Joy Bonite, Rosie Colibao, Ayun o. Si Rosie. Bing Pasqua from Dubai, Hi, sis! Hey. Lala Hello po. Carmina, Ayan. Maridet Gamos, Mary Juliet Rodelas, Ayun. Di na siya Pastora nalilate. Ellen Gonzalez, Hi, Pastor. The Generous. The Mel Generous. Cruz, Ayan. at si Mami Flosser Cordero. Mother Blosser! Magandang morning po sa inyo dyan. Eka is also watching. Wow, si Eka. Kapatid ni Echo. Glenda May. Glenda May. Glenda mo. Glenda mo. Ang Glenda mo. Ang Glenda mo. Ayun. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Sa Tagalog, magandang umaga po. Yan. Yung. Alright. Ayan. Kanina sa opisina, habang nagtatrabaho ako, nakaganon ako. Yung mouse, ano? Nakapikit. Ganun ako. Yung isang mata nakapikit, yung isang nakamuha. Nakaganon talaga ako. Buti hindi ka nakikita sa CCTV, Ma'am C. Hindi, wala doon. Wala, bawal yun. Wala. Bawal maglagay ng Bawal. Sa opisina. Yun. At sa ibang kumpanya siguro, yung mga Discrimination. Ba? retail Oo nga. yung mga retail, yan. Yung Bawal mga yan. tindahan. Lalo sa banyo, maglalagay ka ng Ba't camera. ka naman maglalagay ng Nako. Di ba bawal naman talaga yun? Talagang bawal yun. Bawal yun. At all costs. Yun, Bawal kaya, po maglagay. ang ginagawa ko, tumatay ako, lakad. Minsan hindi ko na maintindihan yung kasi nagre-research ako. Hindi ko na maintindihan yung ginagawa ko. Tapos, mag-uusap kami sa Teams nung, kasi meron kami sa Pilipinas yung outsource. Yung nagtatrabaho doon gabi. Nagchat-chat na lang kami. Kukwentuhan na lang kayo doon. Naantok din siya dahil madaling araw doon Madaling araw yan sa Pilipinas. Pag sinasabayan kami nagtatrabaho. So panggabi sila, umaga kami. Umaga kayo. Oo.
Yun. Yo. Lahat po tayo maglenda, sabi. Iyon. Ang Glenda mo. Yan. Kailangan mapagawa ng t-shirt din yan. No. Glenda. Oh, may alias na siya. Glenda May, ang Glenda mo. Glenda mo. Tapos, sino pa ba yung mga nabansagan ko rito? Yung mga binibinyagan ko, dapat binibigyan ng t-shirt yan. Yes, si Gracia Gedli. Ayan. Babaeng gedli. Ayan. Tapos si Pastor Ellen. The Generous. Ellen the Generous. O the Korean pastor. Yeah, pwede yan. Ayan. Ayan, attorney, pakitake note yung Ayan, tatlong si yan. attorney with no case. Ayan. Ayan na. Ayan, nilalagay din natin kay attorney. si attorney with Lala, no case. attorney with no case. Oo, ayan. Pati sa'yo. Si Kabo. Ayan. Si Kapo. Ayun. Ganda mga t-shirt nun. Di ba? Tapos may logo ng iRadio dito sa You know. tapos naka-hashtag. Hello tayo kay Jocelyn Estena. Ayun, kumusta na si Ate Jo? Okay na daw siya kagabi. Medyo okay na. Kaya pagka kayo nabinyagan ng alias, huwag niyong isasama ng loob yan dahil mas nakikilala kayo dyan. Yan, Yes, Manilyn Agustin. Ate Mane. Ayan. Hello. Hello po. Have a blessed day. Okay. Bakit itong cellphone ko, nai-stack na lang sa kung ano yung number na Okay. Okay. Pa. Bet ko yan, Papsi. Thank you na po agad. You know. Sino na nagsabi? Ate Si Glenda. Glenda. Si Glenda May. Ayan. Ayan. Tapos, kaya pag nabinyagan kayo, yan. Yan na yun. Recognize kayo, may t-shirt na yun. Ayun. Ba't si Mary Juliet? Ano bang ano niya? Sabi pangit ng alias ko. Oy, Oo May nga alias eh. ba si Mary. Mary Juliet? sino ba nagbinyag dyan? Wala Sabi pa ko, naman siyang alias eh. ang naano ko lang, medyo late, pero ngayon hindi na. Ipag-iisipan ko, Kuya Ron. Hindi naman siya Mary late. Juliet. Laging on time naman siya. Oo, laging intern yan. Sa Si pangalan lang. Rachel, bullyproof. Yung bullyproof kasi. Oo, Yun. Ganda yun. Bagay. Bullyproof. Magpapagawa ko ng logo ng malaking bala. Yun. Diba? Bullyproof, no? Oo, ganda. Maganda Si yun. Ate Mel naman ang babaeng mainhin. Basta pag-isipan natin. Okay, yung mga hello logo-logo. tayo sa Morong First Church of the Nazarene. Christ Yep. the Living Stone Fellowship. World Carissa Church of the Nazarene. Sambahang Kristiyano sa Parada. Holy Light Church of the Nazarene. Aranda Church of the Nazarene. Community Faith Assembly of God. Jesus is Lord. Praise the Lord! Lamb Church, Covina Church of Nazarene, Cross Culture West Covina, Bethel Church Urani, Jesus the Ultimate Savior City Mission, Love of Christ Christian Family Church, Life Transformation Fellowship Christian Church, JCTLM Halang Nagubat Church of Nazarene, Jesus Christ the True Light Ministries, Philippine Pentecostal Holiness Church in Batasan, Jesus Hope of the World, Amazing Hope Christian Church International in Quezon City and Cebu, Light of the World Church of Nazarene, Face to Face Church, Jesus Reigns Global Ministry, The All-Sufficient Lord, LA Philnas, and the Exodus Christian Fellowship. Hello tayo kay Maria Estela Hamurabo. Ayun na Ate Stella MEJ. Kamusta na yung niya? Sabi niya mga 2 weeks pa nga daw nung uli kami nag-chat. Medyo pahinga pa rin daw. Hindi niya rest basta muna. Kasi mga ugat-ugat niyan. Pero ang cataract, kinakaskas lang yan. Kinakaskas niya. Medyo Ako may maliit akong cataract, pero maliit pa. paano yung nakapikit yung mata niya ngayon? May takip, ganun ba? Hindi. Ano yun? Baka may salamin siya na dapat dark. parang Ay, yung sunglasses. Mm-mm. Oo. Yeah. Hindi ganun lang. Yes. Pagaling ka, Ate Stella. Yes. Yan. Get well soon. May bago daw na pastor sila Mary Gillette. Si
Pastor William Muhar. Ayan. Muhar. Yan. Nice. O maganda pala, Kuya Ramon, yung mga pogi sa pastor dito. Number 1 na gwapo sa iRadio, Pastor Kiko. Oo. Ang Recovery, kilabot recovery. ng mga kuliya. Oo. Recovery. Dapat pala. Oo nga, sige, kailangan natin na kasi hindi gagawa yung ating printer ng ng t-shirt ng isa-dalawa lang, kailangan Oo. Dose-dosena, may mga order yan. Naku, mahirap yan kasi yung iba walang alias, wala silang t-shirt. Yung may alias lang ang meron. So, Kaya Pag walang mahilig- alias. pag-isipan. Kaya mahilig si Pops yung t-shirt na may mga Oo nga, may mga may minsan nakaturo. caption. Ayan, ugly, nakalagay, nakaturo, gano'n. Binaluktot ko yung daliri. Pinunta sa kanya. Kala mo, ha? Buhay talaga. Ay, nako. Good morning, good morning. Recovery Good morning pa po. si Maria Estela. Ayan. Amorable. Yeah, it takes a while. Yeah. Pag ganong magpapaaraw, I guess, ganun, para maprotektahan yung. Kain ng Yeah. kalabasa, maganda yung kalabasa. Hindi, normal sa Oo. O yung kaya carrots, yung mga madidilaw na gulay, mga beta-carotene. Ayan nga. Yan, maganda yan. I-juice ko nga yan. Oo. Pwede mo ngatin din yung carrots. Hirap kasi. Para kasi Sisira ipin eh. para kasi Bugs Bunny. Meron yung nabibiling maliliit, pinakamerienda. Ang tigas eh. Yung maliliit, Aha. sobrang tigas. Minsan eh, Pag pustiso ng ngipin, hindi na po pwede. mahirap na ano. Ay, hindi na. Kamusta yung mga alaga mong anay dyan? Wala na, Wala. Oy, wala na. Wala na silang aakitin dyan. Kahit umakit sila masisira ang ngipin nila. Deflex na yun Ayan si Amy. Amy Vito. Ba, Ate Amy! Ayan. Bito sa puso ko. Yan. Ubus na yung pasalubong mo. Paano ba yan? Pauuwi mo na naman ng Pilipinas para sa pasalubong. Pwede namang imported na pasalubong. Yes. Hindi kami maselan. Alam mo naman kami You know. kaambo. Lang Ramacula. Ayan. Ate Klang, CCR. Ay, ito, hindi maganda yon yung magganong. Iibay natin si Ate Klang. Kasi CCR yung ano ko sa kanya Ay. Ayun. Siyempre, andyan na ang original na Gedli Gedli. Ayan. Grace Yan ang original. Cavite. Ayan. Yes. Sabi Gracia, niya, Gedli "Sorry po, Gedli." nali." Hindi. Sa barangay ka magpaliwanag. Nasa gate ka na nga, nalilate ka pa. Bayan. Ay, ako. Hello, Klang Klang. Good morning Yeah. sa iyo. So ilan na yun? Attorney, pakilista mo ng lahat yun. Busy yan, may baka nagluluto. Ganon? Hindi, pag ano, isasabihin sa kanila. Para pag tayo pa-imprenta natin pag tayo. Sabi ni Pastor Ellen, shout out sa anak kong nakakasagap ng pinag-uusapan nyo. Si Art Ella Gonzales, hello din sa Atimitan na nakikinig at tawa ng tawa. Oh, nako. Ayun. Ano po yan, Ate Mika? Hello. Yan ang Hello trabaho po. natin dito. Architect pala, Architect Ella Gonzales. Architect. Aha, wow, may architect si Wow. Pastora. Pagka Wow. ako'y nanalo sa Saan? Pangits, magpapagawa ko ng bahay sa inyo. Para kayo magde-design ng bahay. Yes. Parang Pentagon ang gagawin natin. Yung logo ni Pastora Ellen, yung kung kilala nyo si Ellen DeGeneres. Aha. Ayun, yun ang ilalagay natin Ay, parang style. Ellen. Ellen. Si Ellen DeGeneres. Ellen, pronunciation nila doon, Ellen. Ellen. Yung yung Ellen. LGBTQ Yung na host. siya, yung Yung host host. sa Ellen. Si Ellen. Mayaman yun, Ellen. Ay, Siyempre. super yaman na yun. Yan.
Tapos kay Bonete naman yung bullet. Yeah. Bulletproof. May malaking balang nakadrawing. Happy 8 months old na kay Terrence. Ay. Wow. Ang baby ni Grace. Oh, Bilis ano? Bilis ano? Pag nandiyan Walong- kami, walong 1 year buwan na? old na siya, tumatakbo na, hindi ko na siya mabubuhat. Next year yan, may girlfriend na yan, sigurado. Sigurado yan. Baka Happy 8 na. bilis lumaki yung mga bata ngayon. Tamo yung susunod yan, hindi na hawak dede, hawak yan. Ang hawak niya ngayon yung tablet o kaya Tablet, cellphone. Oo. cellphone. Nag-aaral na kagad yan na, sa YouTube. At saka sa Facebook, may kachat na sa Facebook. Ayan si Pastor Ellen watching while cooking ng Iyo. pinatumbling na chicken. Ano daw yun? Wow. Ganda nun Pinatumbling na chicken. Pinatumbling. Kala ko ginatan eh. Alam mo, pagkain Pinatan. ibang dinig ko kasi. Nandiyan si Pastora watching. Pastora Maridet Bermeo. Hello, Pastora Maridet. How are Hello, you? Pastora. Ayan. Malapit na tayong magka-camping. Pastel, pakitingin mo ngayon nasa itaas na yun. Ayun. Ayun Ganda niya Nakita mo na ba yan? Praise God. Ayan. Hindi ko may close-up nakasabit. Nakahapon pinakita ko eh. Ayos. Oo. Ang hirap mag-align. Ginagamitan ko pa ng yung... Eskwela. hindi, yung balancer. Balancer. Yung may tubig. Yeah. Ayan, para pag pantay siya. Ay! Alright. 30 Okay. seconds pa. Kailangan sakto tayo sa oras. Yep. Kape-kape tayo habang nakikinig. Kuya Ramon, Ate Karen. Ayan. Coffee. Yan, kape at rosaryo. Maganda yan. Parosaryo lang, pa kape-kape. Rosaryo! Ayan. Yung kape ko. Ayan. Si Rosario pala pangalan. Rosario yung pangalan ng asawa. Rosario pa kapag kala ko relyoso. Sabi, ipagbasal po sana ulit ng iRadio. Nasunog po ang building namin kahapon. Buong 4th floor ang natupok. God's grace, nasa 2nd floor po ako, kaya lang walang tubig at kuryente. Siyempre, sunog lahat ang Hindi po linya. namin alam kung kailan. Nasa friend po ako na Christian at inampun nila ako kasi nga po recovery pa. Sino? Ay, ganon. Si Ate Stella. Ate Stella. Sister. Ayan. Okay. Ang bihira. Arama, station natin. We will pray. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A, and Balanga City, Bataan, Philippines! Ayo, talaga naman. Yun naman, live na live. yes! Live na Ayan, live. ay lumindol dyan sa inyo pala kagabi, no? Opo, pero ano lang, mahina lang. Hindi ko naramdaman. Kasi sa Japan, lumindol siya, nasa Magnitude 7 yata. 7.1. Pero sanay na sila sa Japan ng lindol. Sanay Sanay silang may Wala yatang bumabagsak na doon, na building doon, ano? Wala. Pero yung mga kabahayan, May ano yata yun, may parang spring. mga kabahayan merong nag-collapse. Ay, ang bahay lang doon, ano, di ba? Made of May natabunan. Pag-usapan natin tong topic ni Pastor James, yung 2 Yes. Timothy chapter 3 verse 16 to What 17. inspires us to be Yan. successful? Paano daw tayo maging successful sa buhay? Nako. Yep. Ano yun, yeah. Ano nakaka-inspire sa atin para maging successful? Yan. O nga, paano Yeah. daw tayo magkakaroon ng inspirasyon para maging successful sa buhay? Successful. Ano pumasok sa isip mo, Kambo? What inspires us to be successful? Yan. Syempre, basta pinag-usapan pagdating sa ating katagumpayan, walang iba kundi mayroong pagtamang ugnayan sa Panginoon. Correct. Yes, yan. po. Yun po yun, pinaka-tamang sagot doon. Dapat mayroong kang ugnayan sa Diyos
Kasi hindi ka magtatagumpay kung wala kang Panginoon sa buhay mo. Correct. Oo. Tsaka Amen. sipag at tiyaga. Samahan Yun, ng, sipag at ng tiyaga. dasal. Sa samahan Yup, ng dasal. opo. Kaya yan ay pag-aaralan natin guys. Kung kayo ay gusto maging successful, Yan. o may jowa, mga boyfriend, girlfriend, Yan, pamilya. Isang bagay din yan na inspirasyon. Inspirasyon. Kaya pag-uusapan po natin yan from 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Yun. Ayan, at tatawagan na natin si Pink Panther. Andiyan na ba? Jeremiah, are you in or are you out? Iyon na. Wala pa si Jeremiah. Wala pa rin. Okay. Wala pa rin si Brother Jeremiah. Balikan na lang natin siya kapag nandiyan Ready na siya. Oo, ayan. Pero tuloy natin yung pinag-uusapan natin regarding with sa paging successful natin. Ayan na pala. Ayan. Yan na si Pastor. Ah. Ay, Jeremiah. Oh, Pastor James become more younger, huh? Yeah. Pastor James, how are you today? Good. I'm not Pastor James. I am your secretary. Oh, the assistant. Yeah, the successor. Yeah, the mini me Mini James. Pink Panto Pink Pastor. Pink Pastor. Panther. Pink Panther. Pink Panther. How are you, Jeremiah? Good. Are you gonna go to the BVS? Is it today or tomorrow? Today. It says it's launching tomorrow. Tomorrow, yeah, that's what I have know. not noticed 44 kids have been registered. Wow, that's a lot. Wow. Oh. The Lord, Ate Ralin is our assistant director. Oh, that's good. So yeah. We want to go, but the problem is we have iRadio, so yeah, that's the thing, Have you seen that, Jeremiah? Yeah. The one hang over there. The blue button, the silver button. Yeah. Yeah, and right before I got in, Uncle Sam, I just heard there was an air conditioning. Uh-huh. And before I got in, on Saturday is the last day of the graduation ceremony, so you'll be for us. Oh, is it? Oh, Saturday. Okay. The last day before worship. Our condolences to Pastor Sammy and his family. Thank you so much, bro. And of course, Sister Rachel, if you're watching this, I miss you too. It has been like 28 days now. Oh. Or 27 days since I wasn't here. Rachel Torres? Joy Bonete. Oh, yeah. Don't worry about her. She's. Well, we already done decorating this week. So happy birthday, Jessa and Manong Celso. Both days yesterday. Oh, okay. And all right, would you like to greet your fans first before you start? First of all, if you're watching this, Pastora Dead, I will see you tomorrow at the launch for the first day. So please be prepared for that. So let's get going. In order to be successful right here. Yes. So hello to iRadio friends out here. I know I miss you guys. Miss you too. Out there, and Titega, what are you doing? I hope you're back listening. So 2 Corinthians. I'm sorry. Second Timothy chapter 2 3-17. By the way, Sister Rejoice namis nakita. Don't worry. So today, 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17 says, all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So that's what we're going to do. May the good Lord bless the reading of his words. And the question is, what inspires us to be successful? And yes, Sister Corinne just got back. So what inspires us to be successful? And I hope you made something accountable last Sunday. So we had to become a discipleship. So the last one will be letter E. So we'll wait for next Sunday. Okay, this time, ladies and gentlemen, we'll figure this out.
Wait for the answer by our Pastor Pastor James Valdez here to come up and have an answer to share what inspires us to be successful. Stay tuned for the answer, okay? God bless you all and be safe. Thank you, Thank God bless you Jeremiah. too. Thank you. Ayan. Ladies you. and gentlemen, please welcome the Pink Pastor. Pink Pastor. Pastor. Hello. Hello po, Pastor James. Kitang-kita na ba? Kita ba ako? Yep. Apo. Yep, opo. Ba't di ko makita ang itsura ko? Ha? Kitang-kita, Pastor. Ang kagwapuhan mo. Hindi na oh, parang pag lalo pag nasisinaga ng... Wala sa screen eh. Ha? Hindi niya nakikita yung sarili niya. Screenshot ko sa inyo to. Diba? Tignan mo sa Facebook. Sa Facebook. Facebook. Sa Facebook. Oh, doon ka manood. Tapos i-off mo lang yung audio. Kasi pagka magdodoble yung boses mo. Kaya nga eh. Ayan. Sige. So anyway, it's okay. At least di ko makita yung aking kapa. Oh. Mahirap na pag makikita ko yung mga kapa ko eh. Kapaguwi or it's whatever. So, di ba? Kumusta lang kayo dyan? Ay, mainit. Oh, well, magreklamo. Humid. Sinabi ko lang, mainit ako nagre-reklamo. Oo. Sarap ang halo-halo. Yun oh. Tsaka ice cream. Oh. Ano yung papahid mo sa katawan mo? Ayaw ko kung nandun kayo noon sa matagal na to doon sa Cubina noon. Alam ko nandun pa kay Cubina. Mas kami ni Mang Celso, talaga napakainit eh. Bumili kami ng ice cream. No? Yun. Napakainit. Nakakita kami ng chicharon. Naku, kayo pandalawa. Parang yung malapad na gano'n, yung mga sa Meksikano, yung malalapad na nito. Oo, yung mga balat. Oo. Anong lasa nun? Ano? Tapos chicharon at saka ice cream. Oo. Match ba yun? Oh, match. Balance. Balance. Cholesterol at saka Iba kasi yung chicharon dito naman may mga Sugar. Meksikano. Yung malalapad. Oo, malalapad na gano'n, di ba? Malalapad sila. Oh. Bumili kami ng ice cream ni Mang Celso. Hindi kakasa sa supot yun eh. Kakaiba-iba. Pero hindi ko alam ang lasa nila. Alam ko nilalagay nila ng maanghang. Tama ba yon? Oo. Alam mo, dapat gano'n din sa atin. Ganun ba? May mga Sa atin suka lang. Tsaka ano. ulan na gano'n. Sili. Oo. Yeah. Talo-talo na. Pero ice cream tsaka chicharon. Yeah. Subukan nyo. Cholesterol and sugar. Yung yung tinapay, di ba? Yung alam mo ba yung Notre Dame nung araw? Oo. Papalamanan ng ice cream nung araw. Yun. Nagawa rin namin, Yung papanalo sa akin yun. Naalala. 25 lang nun ng araw. Pag summer sa Philippines na Baguio, ganun ginagawa namin. Yun, di ba? May nakatambay na sorbetero doon. Tapos anong flavor? Di, palagyan ko ng lahat ng flavor doon. Yun, baon ko na yan. Sorbetes, no? Mga 5 cents lang yata. 5 cents. Gusto naman doon. Marami na yun, no? Mas nauna ka, 25 cents na inabutan ko. Laki yun, no? Laki na yun, laki-laki. 5 cents. Pwede pa kayong tatlo magdilaan doon. Lalo ang pa-extrahan mo ng Oo, di ba? ng ice cream. Oo. Kahit makita tumutulo yung yung ice cream do sa gilid-gilid nung Notre Dame nung araw. Pero yung mga iba rito hindi nakaabot na siguro ng Notre Dame. Ay, hindi ko naabutan yan, Notre Dame. Yung truck niyan, yung goody-goody. Tama ba? Ng Hindi ko alam. gobyerno. Goody-goody. Proyekto ng gobyerno yan. Oo. Panahon ni Marcos yun, di ba? Oo, kaya nga ako, nakita mo. Oo. Yan. Naku, buti pa. Pagkain ng mga estudyante yun nun. Oo. Libre Alam mo, yata yun. bumibili siya supot-supot eh. Magkano ba isang supot nun? Siguro mga 2 pesos ewan ko, piso at hindi ko na matanda. Oh, hindi piso. Mahal na yung piso. Isang supot nun eh. Ang pumulit na ngayon eh. Yung mga, malala mo, yung mga kari-kariton na mga, may tusok-tusok na. Ayun. Fishball. Fishball. Gusto ko naman yung yung nagpapapalit ka yung mga bote garapa. Tapos Ayan,
Binatog! Oh, gano'n. Diba, binatog. Ang sarap nun. Naabutan ko yon, Ma'am C. Ang sarap nun. Gusto ko yun. Hindi ko inabutan yun. Saksakin kaya kita. Mga bote, mga ano yun, Jaryo, bote, garapa, Ganon. ay ano mo sa kanila, ang bayad sa iyo. Kamuti ka nga maibenta Popcorn, binatog, mga gano'n. Ito, grabe, mambuli rin to eh. Oo. Ano nga? Ha? Ano nga? Kaedad mo si Xavier? Hindi ko inabutan talaga yun. Oo, hindi mo inabutan kasi naka-wheelchair ka na noon. Uy, grabe siya. Alam ko yung mga binatog, pambabae yun eh. Oo nga. Gano'n. Kaya hindi ko alam. Sa amin, iba eh. Ano, binato kayo, binato. Sa amin, pamitak. Pamitak. Ano na pamitak? Gusto Ganun ko din yung po yun. binatog. Binatog din po. Ang tawag lang sa amin ng binatog, pamitak. Hindi ba yung ano yun, yung kamuting kahoy na, anong tawag yun? Mais. Di po. Mais na may Mais nyog. yun, may nyog. Na may May konting konting asin. asukal. Tapos nilalagyan pa yata ng butter yun eh. We? Yes, Hindi ko natikman talaga yun, promise. Sarap yun. Hanggang ngayon po, may naglalako sa amin Meron dito. yan. Binatog. Opo. Binatog! Ayan. Anyway, pag-usapan na natin itong topic ni Pastor James. Pastor James. Yeah. What inspires us to be To achieve successful? a goal. Ayan. To be successful. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. What Ayan. inspires us? Ito ba yung pinag-uusapan natin paano yumaman ba ito? Ganon? O Pwede rin kasi to be successful nakikitaan din nag-interview kasi ako ng ilan mga tao bago ko ginawa to Kanila isa what motivated them to be where they are right now, maging man siguro ang pamilya nila would be a part of their inspiration. Friends, no? Maging din siguro ang kaaway if you maging positive ka, like then you prove yourself to be more worthy than them. You could be successful. And of course, what comes out from there is you work diligently. It comes out money that comes with it. The perks comes with the bundle of it will give you success, di ba? Even in prayers could be you could be successful in prayer if your prayers are always aligned with the will of God. Could be you could claim it as a success, di ba? Health could be also a success. Lalo kung ang abs mo ay isang malaki lang. Ayan. Diba? Yung. At least malaking abs, di ba? Pero at least may abs, di ba? Tig-isa kayo ng abs. Laki pala yung saan. May figure naman tayo. Masyadong malaki yung abs kasi kaya bumabaksak May figure naman tayo kahit hindi man Coca-Cola, at least may figure. Di ba? Yung 1 Round liter. figure. So, Coca-Cola. hindi Yung 1 Coca-Cola. liter, gano'n yung malaki. Family size. Family Family size. size. There's a variety of ways we could call successful, di ba? Pero what about biblically speaking successful? Bago ko umpisan to, ilang years na palang iRadio? Magsa 7 years na. Magsa 7 years. Kita mo na ba yung ating silver bullet? Congratulations sa iRadio. Thank you po. Praise God. Sa mga tagapakinig at sa mga sumasubaybay. Kung hindi dahil sa inyo, yes. Amen. that's a success. No? At sa inyong mga pastors. I've been to be recognized as number 1 Christian Radio. Christian radio. Buong mundo yan, no? Yeah, I don't know. Basta, Kasi, yun ang ano niya, siguro. Facebook yan, di ba? Facebook. Oo. Yes. Basta ako mapadalang na ng masaya na ako. Imagine mo. Hindi pala, hindi pala naman siguro number 1, pero best radio. Best. Yan. Christian radio program. So, ayan, pakita natin sa screen. Best, pero isa ka sa mga best, di ba? Ayan. Ayan. Or best radio Christian program. So, I guess, depende sa kanilang kategorya, how to be one of the best. Pero, to be considered as, to be given a plaque for that is already, at yung success na yan po, ay galing po sa inyo. Ang ating
pakinig. Totoo po No? yan. Amen. Because of Yeah, you. praise. Hindi po magiging successful po ang iRadio without you. So, we thank you very much. And ito nga, and to be more successful, tingnan po natin ang ating pag-aaral ngayon. Yes. Pero bago sa lahat, tayo po yung manalangin. Magandang araw po, Panginoon Diyos. Muli po kaming lumalapit sa inyo at nagpapasalamat po sa mga yung pinagkaloob po sa amin sa araw na to. At ganun na nga, Panginoon, bigyan mo lang po kami ng iyong banal na espiritu na nabuksan ang aming kaisipan, ang aming puso, aming espiritu sa pakikinig ng iyong mga aral upang sa ganun nga, Panginoon, ay matunghayan po namin paano ba talaga magiging true successful in terms of what the Bible tells us. We have seen success in this world at minsan nakakainggit. Yet Lord, ano ba dapat ang pagkakaingitan po namin when it comes to success in our life, in one's life? Panginoon Diyos, bigyan niyo kami ng ang aming attention na pakikinig po sa inyong lahat. Maraming salamat at po dalangin namin sa matamis na Panginoon Hesus Kristo. Amen. 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 Let us consider muna, paano magiging successful, no? Is that we have to consider God. Who is this God that we believe? And if we believe in God, it follows everything. It follows in everything. And we know that we have a very intelligent God. And analyzing that and considering of all the things He has done, sabi niya nga sa bandang huli sa kanyang creation, everything is good. It is good. He made us. Ginawa tayo. Tayo pinakahuling creation niya. And have you ever thought of or ask questions to yourself personally? Bakit ako? Why did God created me? Why did God brought me into this world? For what reason? But let us look at this. If there is a God who is very intelligent, and you would see how intelligent is he, because in his creation, even in ourselves, no, makikita natin how detailed he is in his work. No, nakita niyo na ba yung kamay natin na bakit daliri natin, bakit hindi pare-pareho? No? There's a reason of that. Kasi kung tinupi mong ganyan, di ba? Magkakapareho yan, magiging kutsara. You could scoop food, scoop water, di ba? Ganun naman tayo, di ba? Ganun naman tayong kumain. Nagkakapareho na lahat sila. And that's the wonder, an example why God has, how would you say that, uniquely created us from anything or from everyone. Makita nyo ang ating mga daliri, may mga kuko. Bakit kaya? Kasi kung may makati sa atin, ginagamit natin pang kamot. Di ba? Very intelligent ang Diyos. Even sa ating mga ating mga skin is equipped with temperature. No? Kaya na-sense niya kung mainit, malamig, o yung sobrang init na mapapaso siya. Kaya alam niya ang gagawin niya, na-sense na ang skin senses those temperatures. So makikita natin that from that development of our body and to everything, success na yan, di ba? When we use it the proper way, ating mga binigay ng Panginoon Diyos, that's already, let's say, primarily success in our life. No, makikita natin doon. Pero ang tanong nga doon why did God, or anong rason bakit tayo nilikha ng Diyos? No. Kung maalala niyo yung kanta na nang dahil sa tayo ay, alam niyo siguro ang kanta niyo, nang dahil sa pag-ibig tayo'y naging tao, no? Hindi po unggoy, pero tao. Again, matatalino naman ang unggoy, yet unggoy pa rin, no? Pero it is because out of love that God created us. Pero kung alam natin na it is out of love that God created you and me, ano ang isusukli natin sa pag-ibig na ibinigay niya sa paglilikha sa atin? Ano ang pinakamagandang pagsukli sa Kanya sa pag-ibig na bababasa natin
no, sa ating paksang isang verse dito ngayon sa ating pag-aralan, maging man sa 2 Timothy, no. Sabi po sa Mateo 22:37-40, ang sabi po doon ay you shall love the Lord with all your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest commandment and foremost. I mean, this is the great and foremost commandment. Well, the second is like, you shall love your neighbor as yourself. One of the two commandments depend on the whole law and the prophets. So, ibig sabihin nito, mahalin natin ang Diyos ng buong puso natin, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Mahalin din natin ang mga kapitbahay. Bakit kaya ang second commandment is that mahalin natin kapitbahay? Bakit pati kapitbahay? When it says, love the Lord with all your heart, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. The second is, you shall love also your neighbor as yourself. Kung minahal mo ang sarili mo, mga kapatid, you are already following the first commandment. Kung minahal mo kasi sarili, you shall love the Lord yourself, no? Dahil ipapakita mo yung pagmamahal mo sa Diyos ng taos-puso, no? With all your might, no? At with all your soul. And kulang yun eh. Kasi hindi natin nakikita ang Diyos on how we are expressing this to Him. And we can express that pagmamahal na yun sa tao. Kaya sabi nga dito, the second is like, you shall love also your neighbor as yourself. Kaya sa ganun din, when we show true love with all our heart, with our soul, with our mind, to our neighbor, ganun din po ang pinapakita natin sa Panginoon Diyos. Diba? Kaya nga, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. Kaya nga, bakit pati kapitbahay? Bakit ang neighbor? So it means your neighbor is everyone. Could be easily, who is your neighbor? Sabi, who is my neighbor? Sabi, sino yung katabi mo? Kung sino ang nakakasimulan mo, is always your neighbor. Mas maganda pa nga, kung ipapakita natin yung pagmamahal na yan even in our enemies. No. I will relate everything to you, how the 2 Timothy chapter 3 becomes ang ating verse ngayon when it comes to success. Then I'll show you. Kung totoo nga na mahal mo ang Diyos, no? Sa anong paraan natin ipapakita ang pagmamahal natin? In Romans 12:1, sabi doon, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, kailangan palang ipakita natin ang ating mga sarili sa Panginoon Diyos with all our heart, with all our soul, with all our mind, na to offer it as a living sacrifice, holy and pleasing. Kailangan maging banal tayo sa harapan ng Diyos when we express these things to God. No? At when we become holy before the Lord, at kung titingin ang Panginoon Diyos sa harapan natin, titingin sa atin, tatanaw siya, titingnan tayo when we are doing our worship or we're doing our sacrifices sa Panginoon Diyos, God would be pleased. Sabi nila, holy and pleasing to God. Dapat God would be pleased in all the things that we do. Okay. Does it now connect you to being successful in God? Now, to be successful in God is that you are to be holy and to be pleasing to God, because this is your true and proper worship. Oh. So, maging banal ka, no, sa Panginoon Diyos. Holy doesn't mean na I have that halo sa tuktok na yung ulo, no, para masabihin akong holy. Now, let us remember what holy
means in the text in the Bible. Ang holy po ay hindi lang po lang sa mga santo, sinasabi na santo na pinabanal sila na ginagawang saint, good, or whatever, no. Ang holy sa Panginoon Diyos ay yung ikaw ay inilayo sa kamunduhan. You are been taken out from the world, no. You are separated for Him. Yan. Yun ang tinatawag na saint or holy. Okay? Kaya ka inalis sa mundong itong makasalanan kasi gusto kanyang pababanalin. You make you holy. Pero it doesn't make you an instant na maging talagang holy as what holy is, pero pinapabanal tayo ng Diyos as we are now moving from the old life to the new life, from darkness to light. No, that is what it meant to be holy or to be saint. Kaya nga makikita nyo sa Bible when Paul addresses the people in the churches at Corinth or in Ephesus to the saints, no? Ina-address niya man to the saints of the church of, ano, di ba? That's how the people who are separated from the old life to the new life, or the Christians as I would say, ay nagiging pinabanal or it's called holy or saint. So this would be our what we call being a success in pleasing God. To be successful is not only to be number one, to be wealthy in this world, but also to be someone who finishes the race that God has entrusted to us. When you get to that race, halimbawa yung race ng love, the race of joy, the race of yung pagtakbo ng pagiging there is joy, or there is what we call the pagganap ng mga gifts of the Holy Spirit. When you finish that race, natagumpayan mo ang, so let's say, joy, kindness, gentleness, self-control, that is success because you have na overcome mo lahat ng bagay. Because when the testing comes, kayang-kaya mo na magampanan ang paano mag-respond sa mga bagay na yon because you have been successful in the race. No? So nakikita niyo yung ibig ko sabihin, spiritual success ang pinapakita dito. Okay? So, dahil may panahon pa tayo na, ang tanong dito, may panahon ba tayo na magampanan mga ito para sa Kanya? I think it is the time management of our life so that we could a part of success in the spiritual life if we put time. Number one, nakalaban kasi natin dito sa ating buhay ngayon because of what the world has already introduced to us of so many things that even in our 10 fingers, in our 2 hands, kailangan pa ng isang leftist sigurong kamay o another rightist na kamay para maging 4 so we could handle more jobs to do in order for us to be successful. No, that doesn't mean like that. No, ang ibig sabihin nito, kung ano po ang binigay sa ating mga kamay, let's all do it for the best, for the glory of God. But because the world has already, gawin mo to, you have to have this, kailangan meron ka nito for us to be successful. Or maybe to have those is for us to umusad. No? But it doesn't mean that dahil sa mga yon ay kailangan natin to be like the Joneses, to be in front of them. But what God wants us is to have the things, yung mga salita niya na naririnig natin, nababasa natin, ay nagagamit natin para sa kanyang kalawalhatian. Diba? And that is what we call success in the biblical way, in the biblical meaning. No? We could have God. No? We can have His words. But it's useless or it's nothing, sabi ng Panginoon, kung di man natin gagamitin. That's why in the book of James, sabi niya, we should not only be listeners, but also doers of His words in order for us to be successful.
Now, what does it need for me to be able to go do all those things to achieve success? Of course, kailangan natin tanggapin ang Panginoong Kristo. Siyang successful sa lahat eh. You know why? He conquered death, no? He conquered all of this, no? Even pain and sufferings. He conquered that. Kaya sabi niya sa book of John and other in the book of Peter, that those who are heavily laden, come to me, yung mga nahihirapan. Punta kayo dito dahil I have succeeded all of this. Yung hirap na nadanas niya sa mundo, na atin din dadanasin o dinadanas ngayon, natapagtagumpay na ng Panginoon Diyos yan. Kaya sabi niya, ako, no? I am the way. No? Kaya nga, we have to accept Jesus Christ to be the one, ang ating magiging mentor, ang ating magiging tagapamahala ng ating buhay, and you will see how we're going to be successful in our walk. No, we have to trust Him. No, it's not trusting, believing is the ability to put ourselves in that situation na maging man hindi natin nakikita, but we know that when we do it, success comes. Bakit? Natagumpayan mo kasi yung mga dumadating na mga circumstances sa buhay natin. Di ba? Just like what? Being so sa ating mga attitudes. Di ba? Nagkakaroon ng transformation. Nagiging mahinahon ka na ngayon. Naging positive ka na. Hindi ka na nagiging, though sometimes critic is good, but dapat positive critic. No? And you know when to put those critics in a certain way. Hindi na ngayon padaos-daos na gusto mo nang maging number one, and then suddenly we find ourselves down there. So accept the Lord Jesus Christ to be as your confidence in life. No? Dapat maging dependent tayo sa Kanya. Because after all, He got the power. We don't. Excuse me. Yeah. We got the power. The kili power only, I believe. But God has the power to transform us. If we allow ourselves to surrender to Him. Alam niyo mga kapatid, ang mga salita ng Diyos is trying to convict us, trying to win us to get into the proper settings of life to be successful. No. Kaya nga, in order for a runner or yung marathon runner to win the race he has to discipline himself. And the words of God our words sometimes could be used as discipline actions for us. And if we don't depend on those, we wouldn't be successful. Yeah. Dapat mayroon tayong hope, mayroon tayong tinatanaw na hope dun sa harapan natin na I could do it. No? I could do it. Kasi the author and perfecter of my faith is no other than Jesus Christ. Maalala ko ito mga kapatid, there are times in my life na, di ba, natural sa lalaki yan makapag-isip ka May dumaan lang dito yung utak mo or yung mata mo, gano'n. Kaya nga kuminsan sabi ko, ang sinasabi ko tawag nito yung eyes on Jesus, eyes on Jesus, eyes on Jesus. Lagi yung repeat those words, eyes on Jesus, eyes on Jesus. Mawawala yung thoughts natin na yung mga ganung bagay na hindi maganda. No. Always kaya nga setting your eyes to the author and perfecter of your faith. Kasi iyon lagi kang nandun sa linya. Nandun ka sa daan ng tama. Hindi yung wow, lumihis na. Pati yung natin, lumihis na, nagkatuloy, it bears out sin. Ayaw natin yun We don't want those things to happen in our daily life na mayroon pala tayong nagawang kasalanan No? Why? Because we refuse to go back to the line of thought na ang Panginoon Diyos lang na dapat ang ating tinitignan sa lahat ng bagay. No? So, after accepting Jesus Christ,
I believe what we have to do is to really surrender ourselves. Lord, hopeless ako eh. I'm just a mere clay. That's why, Lord, mold me and make me. Remember that song? No? Yung kanta yun, make yung potter's hand, no? Lord, gawin mo ako. Ikaw ang humulma sa akin, hindi ang ako. Kasi kung ako ang hulmain ko sa sarili ko, it might not it might not conform to what God is telling us. It only conforms to the word. Kaya nga sabi sa book of Romans is do not be transformed to this world, but transform into the do not be transformed to this world. Sabi but have a renewed mind. No? Oh yeah, do not be conformed, para do not be conformed to this world, but transform in a renewed mind. Di ba? That's how God wants us to be. To surrender ourselves because we don't have that power. Because hindi natin kaya yan. The devil, the enemy is always there to entice us, to tempt us. Is always alluring us. Lagi tayong hinihikayat sa mga magagandang bagay na ay naku, napakasarap. Kung di mo dinahunan yung baboy na yon, nako, of course, puro taba ang mapunta sa'yo. Kailangan mo lagyan ng dahon daw yon upang sa ganun, yung mga fats na yon ay tawag dito yung nasasagat ng dahon. So, at least, balanced diet. Anyway, we have to surrender ourselves daily. Hindi lang po bukas o mamaya, but in our everyday waking up, we surrender ourselves daily. No? And then, of course, kailangan mayroon tayong pagbabago ng isip. No? Kailangan we have to accept the fact that kailangan we are teachables. Yeah? Reading the Bible and praying every day to learn God's way can change our thoughts and thinking. When it comes to the Bible, what makes you be inspired to read the Bible? What inspires you to read the Bible? Ang iyong panampalataya, aking panampalataya sa Diyos, that's good. The Bible itself already is an inspiration to read it. Kailangan mga kapatid, mayroon tayong mga panahon upang basahin lagi ang salita ng Diyos. I hope that you have yung librong ganito, yung Bible na ganito. Mayroon tayong dala-dala lagi. Because mismo ang Bible will inspire us when we start reading it. No? Baka pagdating ng araw, tawag nito, yung ayaw mo nang tigilan dahil nabibitin ka kung tumigil ka eh. There's so many stories there and teachings na kung minsan ayaw mong bitawan dahil gusto mong tapusin. Because it inspires us. The Bible is full of inspiration upang kaligtaan natin yun. No? In 2 Timothy 3:16, dito ko magtatapos, sabi nga ng Bible, no, babasahin ko sa Tagalog, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulanan ng maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. If we use these words that we read from the scriptures that will reprove us, you'll be successful. No, when we pagbubulaan sa maling aral, ibig sabihin when it teaches us what is truth from false, we become successful. No? Sa pag-aakay ng matuwid, when it corrects us sa ating mga maling mga pamumuhay, we become successful. Bakit? Because in verse 17, it tells us here, sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ibig sabihin nito, in everything that we do now, because of the words that that's going to be transforming into our lives, no, handa tayo na gumawa ng hindi lang gawain, kundi mabubuting gawain. Okay? Lahat ng mabubuting gawain. Bakit lahat ng mabubuting gawain? Ba't hindi lang mga ordinary things? Because ang gawain na to, it tells us about in Galatians 5:22.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Ang ibig sabihin nito na mabubuting gawain, kapag nagawa natin ang mga sinasabi sa Galatia 5:22, no? Handa tayo eh. Ibig sabihin, tayo ay pinaghahanda ng mga ganitong gawain upang sa ganun nga, ang tao ay makikitaan tayo ng Panginoong Hesukristo. And when people sees Jesus Christ in your life, that's the greatest success that you have. Why? Because by the mere fact that you did that to your life, you are letting people see Christ in you. You are bringing them also to the throne of God. Di ba napakaganda yun na dapat yun ang dapat natin tignan sa buhay natin? When you bring people to the throne of God because you are successful in love, no? Joy, patience, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Dahil sa inyong pakikipagsalamuha sa mga ibang tao, you're able to exercise those gifts. Sa inyong mga pananalita, pagiging sa pag-iisip, sa ating mga nakikita, sa ating mga pandinig, sa ating mga puso, sa ating mga damdamin. Kaya nga, it becomes now what? The Bible, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with your mind. Lahat yan. No? Kailangan buo. Kaya may papakita natin. And you become successful. Now, ang tanong natin bago tayo magtapos. What really inspires you? Ito ba, ang mga inspirasyon ba ay magiging galing sa mundo? Kapag may mga inspirasyon na galing sa mundo, use it for the glory of God. Always, everything that could be done, use it for the glory of God. No? Well, baka matanong nyo sa akin, pwede bang gawin ko to para to give glory to God? Well, we know what is right and what is wrong. Diba? We have that thinking in our minds that God gave us to know what is left and what is right, what is good and what is bad. No. Kaya nga, let us always all be reminded, when God created everything, everything is good. He didn't mention na, may bad doon. Wala. Everything is good. That's why, even in our kapalpakan life, may mga kapalpakan natin, God could transform those bad things na magiging pa rin to revert it into something that would always also give glory to God. No? Ano bang verse na yun, babes? Verse na, though all things are ito pala yung kodigo eh. And we know all things work out for good. Ayun pala. Ayun. Sorry, nagkaroon ako ng mental blackout dahil sa Anyway, maraming salamat po sa pakikinig, and I hope and pray that naka-relate tayo sa ating mga ating mga tinuro ngayong araw na to. Kung may mga tanong po kayo, just go ahead. Meron. Siyempre, hindi mawawala yun. Yung inspirasyon natin ng ating successful, hindi ba dapat not earthly things, dapat heavenly things. Yung mga kapurihan sa Panginoon, yung ating magiging inspirasyon, yung kanyang mga achievements, mga nagawa ng Panginoon. Doon tayo dapat ba kumukuha ng ating inspirasyon rather than earthly things. Sa earthly things, okay lang, kagaya ng may boyfriend ka, may girlfriend ka, o meron kang pinaglalaanan ng iyong tagumpay. That's normal. Pero di ba dapat mas sinasang-alang-alang natin yung heavenly things na ating inspirasyon sa Panginoon. Siya ang ating inspirasyon dahil hanggang sa kamatayan, hanggang sa cross, sa Kalbaryo, ay pinakita ng Panginoon na tinapos niya lahat. Yung
lahat ng ating mga kasalanan. Yeah. But lahat naman ng mga creation ng Panginoon Diyos na gustong ipagamit ng Diyos sa atin could be used for our success. The material things. So, kaya nga, saan ba natin ginamit ang ating pinag-iipunan? Nagagamit ba natin sa tamang paraan? Those are ways and means na we become now yung ginagamit nating salita ng Diyos sa paraan na ang mga bagay na to could still give success and glory to God. No? May mga bagay dyan na nakakon ka nga, nakalikom ka ng ngayon, pero di mo naman ginamit para sa kapanan ng Diyos. You become stingy, no? Naging maramot ka na. So, ibig sabihin yan, hindi mo tinutupad yung salita ng Diyos, though you are being blessed in such a way, na gano'n, it's not even, sa Panginoon Diyos, He made you successful dito lang sa mundo. But in your response to the success that you are being given by God, maging man materially and spiritually, hindi mo ginagamit sa ibang tao na magiging makita nila ang kalulatian ng Diyos. Yeah. Amen. Amen. Totoo yan. Kailangan pag, di ba, seek ye first, sa Revelation, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So, kailangan, yun ang ating inspirasyon eh. Yung makarating tayo sa kaharian. So, ano yung maging inspirasyon natin? Sundin natin yung fruit of the Holy Spirit. Yan ang ating susundan. So, may mga question tayo rito? Yes. Mike, please. Ayan. Yan. Sabi, when can you say that you have a successful ministry? When can a pastor or elder say that he has been successful in their congregation? Yan. Ganda. When can you say, I'll see you tomorrow? When can I see? When can you say that you are that you have a successful You have a ministry? successful ministry. Para sa akin, kapatid, if my members, ang congregation becomes better than me, at the same time, they're doing lahat ng mga salitang naipayag sa kanila, they're doing not only hearing but they're doing it. It's a successful ministry to me. Ang mga bata na aakay natin sa salita ng Diyos, na pagdating ng panahon, nananatili pa rin sila sa Panginoon Diyos. Ang mga ministry ay gumagalaw sang-ayon sa sabi ng utos ng Diyos. Bagaman dumadaan sa mga pagsubok, nananatiling nakatayo, nananatiling nagkakaisa sa salita ng Diyos. Dahil ang success, it's not na makikita mo na sila yung number 1, number 2, but how they are able to use the word of God as brothers and sisters. No, kasi sa iglesia, kapatid, hindi tayo pare-pareho na kapag sinabing mahalin mo ang Diyos, yung isa hindi niya mahalin ng Diyos. No. Everybody has a different output on those things and inputs of those things. Lahat ng mga tinuturo namin dito, you have different intakes and outputs. And it depends on how you're going to use it. In the church, ganun po. Mayroon yung mabagal, mayroon yung mabilis, mayroon yung mahina, mayroon yung magaling. But it is how we respond into all those things when God puts us all together into a circumstance. Di ba? And to be successful is that when each and every one of that uses their ability to become brothers and sisters, maging sino man pa ang kanilang kasama. Kasi, ang doon ayaw ko yan dahil iba siya. Iba yan dahil Ilocano yan, Tagalog yan. Ganun yun di ba? Pero nasa isang church sila. But when they come, naintindihan nila ang ibig sabihin sa iglesia na that they are brothers and sisters sa Panginoon Diyos. No, nagkakaisa sila doon. They go up together. Naghihilaan sila pataas na isa't isa even though they go through dramatic way of life. No. Naghihilaan sila pataas. That is a very successful ministry. Isa pa sa akin doon,
is when they are now, yung mga tinuturuan namin, yung mga ay linalagpasan kami. Ibig sabihin nun, ibig sabihin nun, talagang Natututo. he has Nag-improve sila. Oo. Oo. I mean, nag-grow sila, ginamit nila. No? Amen. Yan, totoo yan. Pero pastor, ang tanong ko, ito naman yung negative side na some people, hindi naman lahat ito, no? Yung mga iba naman na yung kanilang success galing sa kanilang sariling sikap. Katulad yung pinag-uusapan natin dito ay yung earthly things. It's either may galit kaya naging successful. Ganon. Ginamit niya yung galit. Diba? O kaya yung iba naman, hindi naman, siguro yung iba nagsikap talaga na para magkaroon siya ng magandang buhay. Oo. Sa negosyo, na kumpleto niya lahat ng gusto niyang mangyari. Pero without the spiritual inspiration. Kung meron man spiritual inspiration, siguro mas lamang yung kanyang pagiging yung inspirasyon niya para sa personal niyang inspirasyon. So what do you think about this kind of inspiration? Ito ba ay meron bang reward ito kahit na katiting lang yung kanyang inspirasyon? Yeah. Let's go to the Bible, no. May isang tao doon na who became successful in his life, no. I have only one barn now. Sa dami akong ginawa ngayon, marami kong kaban. Saan ko ilalagay ito? Sabi niya magpapatayo ako ng maraming kaban para doon ko ilalagay at magpapakasaya ako, di ba? But ano sabi ng Panginoon? You fool, sabi niya. Tonight, I'll take your life. So that means that in our success, kung di kasama ang Diyos sa ating pagiging successful dito sa mundo, ganoon ang mangyayari sa atin. If you remember the story na mayroon kaming Bible study ng mga nurses na pinag-pray namin that they would have makabili sila ng bahay dahil they pledged to God, na they pledged to the church na kapag nabigyan kami ng Panginoon Diyos, maglilingkod kami sa Panginoon Diyos. God bless them. Nung pinag-pray sila na lahat ng mga ito ay galing sa Diyos, doon na sila nagbago. Ay hindi, kami ang kami ang naghirap kami ang nagpuyat ako nagpundar niyan tapos sabihin niyo galing sa Diyos. Then few months or few weeks, nasunog ang bahay. That's why let us be careful of the success that we are for. Kaya nga, laging kanyan, when we achieve for success, our success should be the success of God. Amen. Kasi, why are we trying to have success in life? No? Tignan natin kasi yung pangalawang commandment. Love also your neighbor. Ang ibig sabihin niya, when you love, God made you successful in love, bakit di mo pakita yung love sa iba? Di ba? Para mapatunayan ko naman sa inyo na talagang mahal mo ako. You say, I love you, di mo mahal yung kapitbahay mo. I made you successful in your love. I made you successful in all of these things. Hindi mo mapakita doon sa mahal mo. Sa ibang tao. God tests us in those ways na pinapakita sa atin na kung totoong mahal mo, kaya kung totoong mahal mo ako, mahal mo rin mo yung kapitbahay mo. Ang mahirap pa doon hindi mahirap. I mean, ang pinakamahirap pa kaya mo bang mahalin yung kaaway? Pero tandaan natin, we were once an enemy of God. Because of our transgression, minahal niya pa rin tayo. In spite of our sin, minahal pa rin tayo. Yung kalaban natin, nagkasala. Nakagaroon na tayo sa kanya. No, I hope I answered your question, Brother Ramon. No. Yeah. Yeah, ay, sorry. Sige, Pastor, go ahead po. Sige na. Si Pastor Sammy. Yeah, opo. Para sa akin nga po, dagdag ko lang. Okay. Maganda yung meron tayong tagumpay dito sa mundo. Pero higit na tagumpay na masasabi natin
ay yung makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Yun ang tunay na successful. Yung pong, di ba Pastor James, yung nakatala yung pangalan natin sa Book of Life. No? Amen. Higit na yun ang pinaka-successful talaga eh. Di po ba? Lalo kung may reward pa, no? May award. May reward pa, opo. Oo. No. Maganda rin naman yung successful tayo dito na naging matagumpay tayo, meron tayong yaman na hindi naman natin pinagdadamot. Yun. Pero Salamat meron po. mga believer Opo. na ang kanilang inspirasyon na yung Panginoon. Tapos at the same time, successful din pa rin sila sa kanilang buhay. Maring hindi sa negosyo pero sa buhay, Correct. Kaya kasi may blessing eh. Kapag ikaw may komunikasyon sa Panginoon, may relasyon ka, ang buhay mo magiging magaan. Yeah. Correct. Opo. Yeah. Tingnan mo yung ginawa ni may-ari ng Colgate. Yeah. Yun. Anong ginawa niya? Binaliktad niya yung pagbibigay. 90% sa Diyos. Ayan. Bakit? Kasi ino-open niya malaki eh. Hindi na, mo yung 10% kanya kalit, di ba? No. Doon lang pumasok. Pero gawin mong 90% yung ibibigay mo. Laki, no? Binaliktad niya. Yes. Pero Diyos, bagsak lang sa dalat. Laki ng ganun. Imbis na tawag nito, cup lang yung kalaki yung butas niya. Ngayon, drum na. Drum na. Ginawa niya yun by The more you faith, give, the more you get. Kasi, that's success. That is a worldly successful at the same time because ginamit niya yung scriptural way of being successful. No? Amen. Ito, Pero tama yung sinabi niya, to be truly successful is nandun ka sa karera ng Diyos. But kailangan natin ipakita sa Panginoon ng Diyos dito sa mundo na karapat-rapat tayo doon sa kanyang kaharian. With all the things that God gave us, how are we going to use those things for us to get to heaven? Di ba? Naituro ko na sa'yo kanina, di ba? Naituro ko na. Lalong-lalo yung salita niya because, okay, how is that spiritual thing kapag gawin natin? Tandaan lang natin si Haring Solomon. Lord, payamanin mo ba ako? Hindi. Payamanin mo ako para magampanan ko ang mga tungkulin ko sa mga tao. Bigyan mo ako nito, niyan. Hindi. Ang hiningin niya is karunungan. Ang hiningin niya yung karunungan ng Diyos. The wisdom of God. And when you have the wisdom of God, it follows eh. Sabi ni Brother Lamont, di ba kanina? Sa Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness and everything. Hindi yung ito lang. Everything, lahat eh. Be added unto you eh. Kaso tayo hindi eh. Kapiranggot lang, okay na. No. Kaya nga, unahin natin. And how do we get the wisdom of God? Pagbabasa, kikinig sa mga turo, may oras ka sa Kanya. Yeah. And when your heart belongs to God, di ba? When your heart is after God's own heart, tignan mo not Moses, si Goliath, kalaban si Goliath, si David. Di ba? Di ba? Si Abel. Yan, isa rin yun. Inspirasyon niyo ang Panginoon. Binigyan siya ng magandang ani. Nainggit naman yung isa. Pinatay siya. So, andun yung success niya. Dahil inspirasyon niya ang Panginoon, kaso kinainggitan siya ng isa. Yeah. Yeah, amen. Sabi dito ni attorney, in my observation, the prayer meeting is always the most poorly attended service of the church. How can we influence people to make this gathering successful? Sino sabi nun? Si Lala. Si attorney. Si attorney. Be an influencer. Yun. How can you influence them? Sa buhay natin. Though it's really hard sometimes because of ang mga pangyayari sa buhay.
magpursigi ka. Yeah. 1 or 2. Alam mo, sabi ko sa Bible study namin dito Lord, ito lang. Sabi, thank you Lord at mayroon, di ba? Di natin alam, kita mo. Dumami nung last Friday. Out of dati-dati, 8 lang kami. Naging 15. Wow. Sa pagtsatsaga sa pinagpe-pray mo yung mga tao. Pinagpe-pray mo sila. Oh. Basta pag-pray mo sila, and God will make a way if we do our part. No. Amen. Okay. Kasi kung minsan tayo don't be a number person. Don't be a number person na isa lang. Yeah. Sabi mo, Yeah. thank you Lord at least mayroon. Amen. Oh, yeah, totoo yan. Kasi yung isa na yun, that will multiply later on. Sinusubukan lang tayo ng parang, yung isa na, handle ba natin? Kung bigyan kita ng 15 ngayon, baka matumba ka sa overwhelmed, di ba? That's why, we should always be, to be successful naman is dahan-dahan Maliban kung tumama ka sa loto, siguro yung success mo na yan. Iba yun. Pero, Iba yun. Pero pinagsa-success mo doon, dalawang bagay lang pinagsa-success mo doon. Hospital, ikaw, no? Okay. May mga attorney, sagot ko yung isa. That's a good question po, mga tanong. Yeah. Okay. Wala nang katanungan, Kaambo? Wala na po, Kuya Ramon. Ay, natanong na lahat. Ating prayer request dyan? Ayun po, Pastor James, pakisuyo po, pakisama po sa ating prayers si isosol po yung kaibigan po ni... Teka muna. Kumukuha ng ballpen tsaka papel. Alam mo naman, hindi siya sekretary. Sige po. Okay, si Nanay Malu Tormon. Ayan, na po niya, bukas yung surgery niya po sa bukol sa breast. Ano po? Malu Tormon. Malu Tormon. T-O-R-M-O-N. Malu Tormon. Opo, yun. Meron po siyang surgery sa bukol niya sa breast. Bukas po, Friday. Ayon po kay Pastora Marivic Lijano Cruz. And then, yung kaibigan naman po ni Pastora Ellen, si Nanay Monet Garcia. Meron din naman siyang breast cancer. Stage 4 na po yata, I think. Stage 4 breast cancer. Monet Garcia. And then po yung pinagpe-pray po ni Ate Mel Cruz, si Nanay Emma Tabuso. Emma Tabuso, meron pong bukol sa tiyan. Yan. Emma Tabuso. Sino pa yung Sino nakakoma na? Yun po, si Nanay Alicia Tingson po yun, yung nakakoma po hanggang ngayon. Nanay Alicia Tingson. At Pastor, last po na po si Pastora Charis Asban, A-S-B-A-N. Siya po ay mag-undergo din sa surgery po sa brain kasi nagkaroon din ng brain tumor. Charis Asban. Yan. 31 years old lang po yan si Pastora Charis. Brain surgery. No. Opo. Yan po. Si pangalan yan, si Alicia Tingson. Meron nakita ko dito yung nasa hospital ngayon. Nasa hospital. Si Ate Estela Hamurabo po yun. Recovery naman po yan. Opo, natanggal na po yung katarata sa mata. Sabi niya, bumalik daw doon. Bumalik sa hospital, sabi niya. Nakalagay ba dito yun? Hindi ko lang po alam. Baka nagpa-check up lang. Stella Hamurabo. Na ngayon po ay, nasunugan daw po yata yung... Yun ang pinagpa-pray niya. Kasi nakatira siya dun sa kaibigan niya. Para sa trabaho nila. Sa trabaho. Yung bahay. Bahay Trabaho daw nila, yung opisina. Hindi opisina. Hindi Hindi ba? Ewan ko. Basta fire. Hindi siya dun nakatira ngayon sa bahay niya Di ba sabi niya dito? Inampon daw siya. Oo. Excuse me. Yun po, Ate Estela Hamurabo. And then, siyempre din po kay Mami Irene, Gabriel Manalo. Yan. Okay. Okay po, Pastor.
Siguro. Ano pa? Wala na po. Mhm. Okay na. Kayo, okay kayo? Okay kayo? Okay po. Okay po kami. Naman dyan, eh. Mm. Minom ka ng Tylenol mamaya. Kuya Ramon, okay po yan. Okay ba sa Tylenol narinig ko na? Oh, Tylenol. Masama ang... Hindi, giniginaw lang ako dahil malamig yung hangin galing sa labas eh. Okay. Oo. Okay. Okay. Okay, let's pray. Magandang tanghali po, Panginoon Diyos. Magandang araw. Maraming salamat man po na napagunlakan nyo kami ng mga pagkakataon na makapagturo na yung mga Amen. salita na magamit ito, Panginoon, sa Yes, aming Lord. paglakad po, sa aming Amen. pananampalataya. Though we go through a lot of potholes, through hills and mountains, Yes, Lord. mga bangin sa aming buhay, yet Lord, we know that you are always there guiding us. And Panginoon, yun din po ang gusto nyo na mangyari sa aming buhay, to be also successful. No doubt, Lord, na gusto mo kaming maging maayos po sa lahat ng aming paglakad bilang isang manampalataya. Dahil po rin po, it will tell us, Lord, how we have used your words, how we have lived out your words. Salamat din po, Panginoon, sa mga laging nagagamit ang iRadio sa pag-broadcast po ng mga salita ninyo. Salamat at nabigyan din po ng parangal ang entebladong ito ng iRadio to be one of those Christian radio station na nagpapayag ng mga salita ninyo. Pagpatuloy, Panginoon, na magamit ito upang malawakan po namin may payag ang magandang balita sa bawat isa na makikinig, na magkaroon po ng pagbabago. Ang mga salita nyo ay magbabago po ng mga buhay ng mga lahat na makinig. And that is already a success, Lord. That you would claim in their lives, Lord, sa pagdating ng mga panahon. Because from darkness to light is already a success, a transformation into one's life. Kaya Panginoon, salamat. Maraming salamat po sa lahat ng mga kikinig dito. Sana po ay marami pa ang mahikayat na makinig sa programang ito, sa iyong mga salita, dahil ito po ay ginagamit nyo upang sa ganun nga hindi lang po maging successful, but yet, Lord, we want people to come to know you more. And that not only to come to know you more, but to love you more and to become your sons and daughters, Yes, Lord. as they come to know your Son Jesus Christ as the only way, the truth, and the life, that no one comes to the Father except through our Lord Jesus Christ. Dahil siya lamang po ang nagbigay ng kayang buhay para sa aming mga pagtatawid sa lupang dito sa mundong ito. At sana Panginoon ay sa lahat ng mga aming pong narinig ay magamit namin ito sa pang-araw-araw. May you write them, Lord, in the tablets of their hearts. Yes. Yes, Lord. At ganoon na, Panginoon, haba pong sa pagtawid nila sa mundong ito, ay magamit nila ang mga ito sa paraan na gusto niyo pong maging successful po sila in their sa kanilang mga pinagdadaan ng mga problema, mga sitwasyon sa buhay, maging man sa relasyon, ay nandun po yung mga salita ninyo na magagamit nila upang sa ganoon nga kayo pa rin po ang mabigyan ng kalulatian. Maraming salamat po sa iRadio, sa pangunguna po ni Brother Ramon, at Brother Karim, at si Pastor Sammy, na po ang nangunguna sa iRadio. Amin din po samot dalangin, Panginoon, ang mga ibang mga kapatiran namin o mahal sa buhay na maaaring nandito sa iRadio o hindi man, Lord, si Nanay Malu, na may karamdaman, Lord, na siya po ay magkakaroon ng surgery. Yes, Lord. Lord, we just pray for her that doctors would be able to be successful sa surgery. At ganoon din po kay Monet Garcia, who have breast cancer, na po ang mga doctors ay makagawa ng mga paraan. Gamitin mga doctors at mga medisina, where your divine healing would be witnessed, Lord, sa kanilang buhay. At tuloy din po kay Emma Tabuso, Lord, Yes, Lord. kay Alicia,
Yes, hanggang Lord. pa rin po ay hindi pa rin po gumigising. At kay Pastora Charis, Lord, we just Amen. them. At kay Nanay Irene po na Yes, Lord. Yes, Lord. karamdaman na Panginoon na hanggang ngayon ay kanila pong pinapasan nito. We pray Amen. na sana po sa kanilang pagpasan ng mga problemang ito ay nandun kayo na nagbibigay po rin ng comfort, nag-aaliw sa kanilang mga karamdaman upang sa ganun nga Panginoon ay hindi po kayo makalimutan. Yes, Lord. At ng bagay ay sa mga suliranin ay kayo po ang inuuna lagi. Bagaman po maaaring matagal po ang iyong mga pagsagot sa kanilang mga kahilingan, yet Lord, they will still trust in you. Kailangan po ay siguro ang aming mga spiritual na buhay ay masang-ayon po sa inyo upang sa ganun nga maaari din po ang aming mga katawan na to, lupang katawan, ay iyong ipagkaloob ng ang kalusugan, Panginoon. Salamat din po kay Sister Stella na patuloy niyo po rin pong binibigyan po ng inyong pagpapala, ang iyong ang pag-aayos din po kanyang karamdaman. At ganoon din po Panginoon ang kanyang kahilingan dahil po sila po ay nasunugan. Hiniling po namin ang iyong kamay ng pagbigay ng mga biyaya o pabuya sa kanila kung ano man po ang nawala sa kanila. At patuloy Panginoon na ang mga kapatiran ay Yes, Lord. makita kung paano namin kayo mahal sa pagkita amin ng hindi lang po sa panalangin kundi sa gawa. Ay Yes, Lord. mapakita namin ito sa aming mga kasama sa iglesia, kasama sa aming gawain, kasama dito sa iRadio na kami po ay nagkakaisang magkakapatid sa ngalan po ni Panginoong Kristo. Kaya Panginoon, basbasan niyo po ang bawat isa sa linggong ito na amin pong dadaanin na maaari pong hindi lahat po ay maganda. Yet Lord, with all the challenges that we face, that would make us even stronger in our faith. Kaya Panginoon Diyos, maraming salamat sa mga challenges na to. Paging man hindi kaya, yet Lord, we help us, Lord, your grace and help na mapagkumpayan po namin lahat ito. Maraming salamat po. Salamat po. Sa yung mga salita po, siya po ang magbibigay po sa amin ng inspirasyon, Yes, Lord. asan, para po kami po ay maging tagumpay, hindi lang po dito sa mundo, kundi rin po sa inyong kaharian. Maraming salamat. At lahat po dalangin namin to sa matamis na pangalan po ni Kristo. Amen. 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 Okay. Yan, thank you. Praise the Lord. Pastor James, thank you. Yeah. I'll see you this Sunday. Sunday, Opo. kita-kits. Saturday pala, Sunday, kung makapunta ka nun. Yeah. Anong meron sa Saturday? Graduation ng mga bata. Mga BBS. Congratulations. Ayan. Okay. 40 plus na yata 41, sabi ni... Wow. 44 na daw. Jeremiah, 44 na. Dumagdag na. Praise God. Praise the Lord. Madami ang mga, sabi nga, the harvest is plenty. Ilan lang mga, The workers view. kaya kailangan ng mga workers. Totoo yan. Okay. I'll see you then. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pastor James, thank you. Thank you, Thank you, Pastor James. Pastor. God bless po. Okay. Pastor James Valdez, maraming salamat sa may bahagi mo ngayong gabi. What inspires us to be successful? From 2 Timothy chapter 3:16 to 17. Ayan. Alam mo yan kinakailangan ng talagang totally inspirasyon natin ng Panginoon. Amen. Ang nagtataka lang ako si Solomon hiningi wisdom. Pero yung in spite ng maging matalino siya, nagkamali pa rin siya. Nagkasala pa rin. Nagkasala pa rin siya. Biro mo, mga pinakasalan niyang babae, walang tagaloob, puro mga tagalabas. Yung iba po, tagalabas. Kaya yun ang... Saka bakit napakarami? 1,000 yan. Hindi kasi para maging alay niya yung mga para wala siyang kaaway. Ganun yan ang niya, yan ang knowledge niya. So kaya magtataka kayo kung bakit libo yung including yung yung 300 po yung concubines. Iba pa. Hindi pa kasama 700. Hindi pa kasama rito yung anak at saka mga biyanan. Mga kapatid suportado na lahat yun. Hindi ba? Anyway, grabe. Yung pagiging inspirasyon natin sa Panginoon. Totoo po yan. Maganda tong sinulat ni J. Tristan. There is nothing wrong with having
a worldly success, which is true. It is totoo a naman. gift and a grace from God. However, Blessing yun. it becomes bad when success begins to rule our lives. Yeah. We Yeah. must put God above all else so that our success is directed toward the glory of His kingdom. Yeah. Ultimately, true success is Christ-likeness. Amen. Totoo. Amen. Amen. Yeah. Idadagdag ko sana kanina yung yung parang kunyari yung isang tao naging successful sa life dahil ang naging inspirasyon niya is yung karanasan niya in the past na hindi Yeah. naging maganda. So ginamit niya yon, and then Parang after that she will serve the Lord with her Yes. success. So yung Opo, yung opo. parang yung Motivation. yung Parang gano'n. yung ano ba tawag doon, ginawa niyang constructive yung pangyayaring yon, so naging successful siya. Successful. Yun, pwede rin yun, maraming ganun na in spite of, kunyari sabihin na nating nabubuli siya nung araw, Inapi siya. inapi Oho. siya, yun na yung word, and then ginamit niya yun. Hindi para- Nagpatibay sa kanya. No? Oo. Nagpalakas sa kanya. Yeah, pero hindi nangangahulugan na paghihiganti niya yon. Paghiganti. Oo, dapat hindi, yun ang kanyang motivation. Otherwise, Yes. babawiin sa kanya. Totoo yan. So, Amen. dapat gagamitin niya para yun, maging Matagumpay. maging ano siya ang titignan yung hindi lahat ng mga naaapi. Sabihin na natin yung word, yan yung colloquial word eh. Yun. Opo, So, naapi. maganda rin yun. Amen. Basta, Amen po. Just we don't need to be like yung namumuhay sa Namumuhay. doon sa karangyaan na yon. Oo. Dapat yun lang, maganda yon. Amen. Amen. Pero wala, inapi ako pero hindi pa rin ako mayaman. Diba? Ayos lang. Pero na kay Lord. Oh, ayun, yun ang kayamanan ko. Yun. Amen. Yeah. Yun ang aking kayamanan. Pare-pare naman tayo. Ako nabubuli parati. Sino nagbubuli sa'yo? Bulletproof dyan na. Bulletproof. Sige, paalam na tayo. Paalam na tayo? Okay. Yes, opo. Alright. Pagpahinga na rin kayo. Yeah, medyo parang nagba yung kondisyon ng katawan ko pero okay pa rin. So siguro 90% okay, 10% lang medyo may pitik lang ng konti. But anyway, thank you guys and hope meron tayong natutunan sa share ngayong gabi ni Pastor James. It's about James. our inspiration. Kung saan natin pinatutunguhan ang ating tagumpay sa ating buhay. Yep. Ito ba ay para sa kamunduhan, pang sariling kagustuhan, o ito ay para sa kaharian ng ating Panginoon? Tandaan po natin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay, before we say bye-bye, hello, acknowledge natin sila Pastora Mary Jane, Mary Jane. Ann MG, Elaine, Mami Irene, Nanay Marichu, Lynn Mami Irene. Salas, yung sister ko, Rosaida, and Nor Balduino. Ayan. Yun. Hello sa inyo Praise pong God. lahat. Hanggang bukas Hello po po. muli, abangan po natin yung Lima. na Yeah. gwaping ng ng iRadio. iRadio. Ayan. Susunod Yeah. na po yan na magkakaroon din na silver player din yan. Kaya abangan ninyo yan. Ako po si Popsi Ramon Pascua. Ha? Karim Mamshi Pasqua. Kambo on the house. Break it down. Good night and God bless you sa inyo lahat. Bye-bye. Good morning, Northland. Psalm 150 says, Bakit ito? Ba't yan? Mali na cue ko. Ayan. God bless po. Bye. Thank you, Pastor. Thank you po, Ma'am C. Bye-bye. Saan na yung aking cue? Saan mo nilagay pa? Ito na siguro. Yung cue ko nawala. Yan. Into your hand I commit
with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship you, Lord, we worship. I will worship. I will worship you. I will worship you. To you, Lord, we will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I worship. I will worship you with all I am. I will worship you with all I am. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.